kasama pala ni SV si Isko Moreno sa awarding na yan at nagka-issue dahil nakitang umaalis agad si Isko Moreno sa venue. Hindi ko alam kung nag-walk out or parang disrespect kasi yung ganun. Ito yung klase ng mga vlogger na walang prinsipyo. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hi sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV ha. Oh, please subscribe and click the notification button ha. God first. Come on, come on, come on, come on. Oh yeah. Oh. Ay, nako. Oh yeah, ha. Araw na araw ng linggo. Happy weekend sa lahat Yung mga managlag ginagawa dyan, yung mga naglalaba. Mag-relax muna tayo at magkinig kay Joe Malone TV. Trabaho na naman. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Malamig, come on. Akin ay come on. The Good Times. Maraming salamat dito sa kantan to. Walang copyright pero ang ganda. Talaga mapapaindak ka. Oh, ay, ibang hindak pala yun. November 3, ha? Alas 9 sa akin. Mga alas 10 sa inyo to. O mga 10:30. Yo, DJ. Yo, DJ, let me use some squad. Galing. Ayan na. Natapos na ang walang kwentang 2 minutes. Oh yeah. Magandang araw sa linggo sa inyong lahat. November 3, Sunday, alas 9 dito sa akin. Mga alas 10 sa 10:30 o mga alas 11 sa inyo dyan, ha? Di mga alas 11 kasi usually mga viewers natin 11 o'clock. Nakikita ko kasi sa ano natin, sa YouTube data natin kung ano oras nanonood yung mga tao. Pero ano lang, general, kumbaga hindi na specific na. Okay mga kayo, shoutout sa lahat ng mga viewers natin, mga subscribers natin, mga major sponsors natin dito sa ibabaw. Thank you so much. At dun sa mga nagpapadala ng GCash, hindi ko nababasa yung pangalan kasi syempre di ba asterisk. Kanina may nagpadala. Nagulat ako. Thank you so much sa pangkape. Kaya may kulay yung ating kape. Ha? Oh. Ito ba yung mug ko? Galing sa biyanan ko yan. Wala na yung biyanan ko sa mga langit na Maynila. Nakakuha nila yan kay Yorme. Yan ang gamit. Yan ang gagamitin natin. Hindi na yung kulay pula. Actually, yung kulay pula, baso ng biyanan ko yun. Mahal na mahal ko yung mga biyanan ko. Grabe. Makaka-close ko yan. Okay. Shoutout sa lahat ng mga nanonood, OFW, mga Iskonians natin abroad. Ano yun? Manok ba yun? Pakikatay nga muna yan, tapos pakibalik na lang. Mga OFW natin, shoutout sa inyo dyan. At pati na rin yung mga viewers natin sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi natin suot yung salamin natin. Hindi tayo si Tony Stark ngayon. Tayo ngayon ay si Joe Malone TV. Welcome sa inyo ha. Yung mga bagong pasok sa channel natin, syempre do not forget to subscribe, to click the subscribe button and also to click the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin. Tapos wag nyo i-click yung skip ads. Dahil diyan naman tayo bumibili ng tinapay. Diba? Kung yung Gcash nyo, pang kape, yung mga sinasahod natin, yun naman ang ating pang tinapay. Shoutout maraming salamat. Na-appreciate ko yung mga nagpapadala sa atin ng Gcash. Sobrang anonymous. Alam mo, sa Gcash, di ba, asterisk lang. Sobrang thank you. Maraming salamat. Ang laking bagay nun ng mga pinapadala nyo. Lalong-lalo na ngayon. Dumaan lang yung sahod sa palad ko. Ganun, no?
Ang galing, no? Talagang may mga pagkakataon na aalugin yung financial mo, no? Talagang yung sahod, talagang paglapag, dito, para doon, para doon. Ayun, sana wala na. Naubos na. Tapos buti na lang, meron tayong mga Iskonians dyan. Maraming salamat sa inyo. Na-appreciate po yan ng Joe Malone TV. Grabe, sobra kayo. Hayaan nyo, talagang araw. Sisipagan pa natin yung pag-content ng Iskonian. Etong podcast na ginagawa natin, etong reaction video na ginagawa natin, hindi mawawala to kahit na dumating yung clearing next year. Kasi ito yung ano ko ito yung aking comfort space. So, oy, nga pala ganito, marami kasi akong channel. Marami akong tinatrabaho kaya minsan busy ang Joe Malone TV. Joe Malone TV nyo. Pagka gusto nyo pagkain naman, pag trip nyo mga pagkain, punta kayo sa Tito Jom, Tito ng ina nyo. Tapos meron akong binuksan. Ito every Sunday lang to. When Tito Talks. So pagka sinearch nyo sa YouTube, Facebook, TikTok, lagay nyo lang yung at, 'di ba? Tapos When Tito Talks. Lalabas na 'yon. Yun naman it's all about kwentong tito. So kung ano yung mga baliktanaw, nostalgic kumbaga, baliktanaw do sa mga kabataan natin, kwentuhan, podcast din 'yon. So pagka hindi naman kabigatan sa inyo, paki-subscribe, follow, subscribe, click nyo lang yung notification bell, ha? Maraming salamat. Sobrang thank you. Ito na. Shoutout Sir Christian and Ma'am Sofia, yung mag-asawa na to na nasa Singapore. Taga Davao to pero nasa Singapore siya ngayon. Ayang nandiyan dyan sa natin. Sila yung nagbigay ng ating, ito, saka yung sound card. Asan na? Tinago ko na yung box Yung sound card, sila nagbigay. Sobrang thank you Maraming salamat kasi yung gamit ko nun. Ito yung gamit ko nun. Tig to 200 ata to. Actually, galing pa to sa kapatid ko Binuraot ko lang. Tapos tig to 200 medyo sablay. 'Di ba? Kaya ito, maganda yung natin dahil dito kay Okay. Ito kasi nakita natin sa YouTube. Ito galing to kay Kent Garcia sa YouTube. Kung Iskonian man to, paki-subscribe na lang. Hindi ko siya kilala, pero nakita ko yung video niya. Ayan, yung mukha na yan. Kung Iskonian siya, nakita niyo na back check niyo, okay, paki-subscribe na lang din. Wala namang bayad yung subscribe 'di ba? Lahat naman tayo rito. Suportahan lang yung mga local YouTubers. Okay, nakita ko na to. Si Kent Garcia to. Like, download natin, pero hindi buo. Kasi nga, hatiin natin yung upload natin. Ito yung sinabi niya. Ang caption niya rito, ang nag-react daw kasi iba talaga pag maraming pera no? Alam niyo, pag marami kang pera, ang dami mo pwedeng bilhin. Correct, pwede kang bumili ng mga gadget. May mga sobra ka gadget, bahay at lupa, kotse, iPad, anything na pwede mong bilhin kasi nga marami kang pera, bag, damit, and even prinsipyo ng isang tao, kaya mo nang bilhin. Di ba? Kaya mo nang bilhin. Kaya, minsan hindi minsan, madalas may pros and cons yung pagiging maraming pera. You know, kasi minsan hindi mo na na-appreciate. Minsan nakakasakit ka na rin. Minsan nakakabili ka na pala ng prinsipyo ng iba na ibabago mo yung prinsipyo ng iba, 'di ba? Kasi etong si Rendon Labadog, Labador. Nakakalito kasi yung pangalan Nag-react daw. Kasi 'di ba natatandaan nyo, meron tayong reaction video, I think it was yesterday, yung the other day, yung tatlong trophy ni Sam Versosa, tapos tatlong building. So, meron pala, di pa pala natapos doon kasi screenshot lang yun sa grupo ng mga Joe Malone TV, ng Iskonian sa amin Kaya, natapik lang. Malaki pala yun, mahaba pala yun. No, nagkamayan naman si Sam Versosa saka si Isko Moreno. So, kamayan, di ba? Tapos, habang nag-i-speech si Sam Versosa, kasi nga, dami niyang award, etong si Isko, ang ating Yorme, tumayo na. So, aalis na, kumbaga. Ang reaction ni Rendon Labador, sorry. Binastos daw kabastusan daw yon ni Isko Moreno kay Sam Versosa kasi nga daw nag-i-speech. Okay, maganda to.
Panoorin muna natin yung video bago tayo mag-react. Ha? Okay, ito na. Ito galing kay Kent Garcia. Okay, panoorin natin. Sabi kasi dito, reaksyon ni Rendon Labrador na binastos daw ni Yorme Isko Moreno si Sam Bersosa na habang nag-i-speech ito ay bigla daw umalis si Yorme nang habang nagsasalita pa si Sam Bersosa. So kabastusan ba yung ganun? So ito po ha, reaksyon ni Rendon Labrador. Yan. Panoorin. Kaya nagkamayan pa sila dyan. Awardees, please be at the center once again for a very special photo opportunity. Ano? Once again, ladies and gentlemen, a big round of applause to this batch of awardees. At this point, we would like to hear some acceptance speeches from... Ngayon, hindi tinapos ni Isko Moreno ang speech ni Sam Bersosa na huling palabas na ng venue. Humakot ng award si SV at syempre humakot din po siya ng mga bagong haters. Ikaw ba naman humakot ng 3 awards? Syempre maglalabasan na naman yung mga galit sa'yo. Pinaka-highlight na award dito yung Philanthropist of the Year. So deserve naman yan. Kasi ever since, diba, nakikita nyo na laging tumutulong yan si SV. Ibang klase yung atake ni Rendon Labrador dito, no? Para talagang, kung matatandaan nyo, meron pang interview si Isko dito kay Rendon nung sa Discovery Nights, di ba? Sinabi pa ni Rendon doon na, ikaw, kami na kay Isko, ikaw, kahit marami kang nagawa, marami pa rin galit sa'yo. Di ba? Tapos, ito siya ngayon. So, ano yan eh. Ito yung klase ng mga vlogger na, alam mo yun, na walang prinsipyo. Alam mo yung bumabaliktad agad. Alam mo yun, di ba? Di man lang, ay, naano ko na ito, meron kahit pa paano, may pinagsamahan kami na ito, na-interview ako na ito sa Discovery Nights. Di ba? Ito, biglang bumanat si Rendon Labrador against naman kay Yorme Isko Moreno. So, ang kakampi naman niya dito si Sam Bersosa. So, hindi ako magtataka next year. Isa na rin to sa mga vlogger ni Sam Bersosa. Kita niyo mga vlogger ni Sam Bersosa. Ito, may potential to. Rendon Labrador, Andrew E., si Pio Balbuena, yung may-ari ng Tambay Cup. At marami pang iba. Pero pa yung mga vloggers na hindi kilala. No? Samantalang kami kay Yorme, wala nang bayad. Lahat volunteer. Tapos hindi naman lahat kanong kasikat. So iba naman yung Joe Malone TV. Di ba? Wala naman yan. Di ba? Hindi ba naman yung mga kapwa ko vlogger, sila Busilak, sila AC, sila James Gerard, sila Ponce. Di ba? Pansin nyo, mga hindi naman kami kilala. Di ba? Hindi naman kami talagang, alam mo yun, talagang kahit saan. Although may nakakakilala sa akin, kailan-ilan kahit pa paano. Pero hindi ka level na ito mga to, di ba? Pero at least kami, may prinsipyo. Di ba? Kami, may prinsipyo. Panoorin pa natin. So no question. Pero syempre, nasa Pilipinas ka pa rin. Mas marami pa rin magagalit sa'yo at mas marami lalong hihila sa'yo pababa. Lalong-lalo na, syempre, pag gumaganda yung image mo, tumataas yung survey mo. Syempre, sisiraan ka lalo. At kasama pala ni SV si Isko Moreno sa awarding na yan at nagka-issue dahil dito po nagka-issue kasi hindi pa tapos sa kanyang speech si SV. Nakitang umaalis agad si Isko Moreno sa venue. Hindi ko alam kung nag-walk out or parang disrespect kasi yung ganun. Dapat pinatapos man lang ni Isko Moreno yung speech bago man lang umalis. Yung interview ba ni Sam Bersosa na sinasabi niya na ang laki na ng utang ng Maynila. Tapos pagkatapos nun, ang dami na nabiling kondo-kondo ni Yorme Isko Moreno. Sinasabi ni Sam Bersosa na nabudol ang mga Malilenyo dahil sa 18 billion na utang na yon. Hindi ba kabastusan yon? Di ba? Kung bastusan lang din ang pag-uusapan. Alam nyo si Yorme,
wala pa akong naririnig, wala akong matatandaan na meron siyang sinabi sa mga katunggali niya na siniraan niya. Totoo, tag nyo ko, di ba? Pero eto mga to, di ba? Yung interview ni Sam Bersosa, tatandaan nyo, yung nakaitim pa siya noon. Meron ako dito noon. Sinabi niya na ang laki na ng utang na Maynila. 18 billion, tinatanong mo kung saan napunta. Ikaw lang ang hindi nakakaalam kung saan napunta yung utang. Lahat ng Manileño, alam na namin kung saan napunta at meron akong mga video dyan na nagpapatunay kung saan napunta. Di ba? Panis. Panis ka. Oo. For all I know, idol mo lang din si Yorme. Talagang gusto mo lang. Maraming uma-idol. Ultimo si Duterte, napabilib ng pandemic dyan kay Yorme Isko Moreno. Dahil isa yan sa mga malulupit na pandemic leaders. Pandemic pa yun kung saan limited pa yung resources, limited yung galaw, limited yung mga kayang gawin. Pero siya, si Yorme, lahat ginawa niya. Yung COVID facility sa Luneta, sa may Quirino Grandstand, 52 days na itayo. Dahil kailangan na kailangan nun ng hospital. Dahil puno ang hospital nun, kung matatanda mo. Parang dito nagkamali si Brother Isko, di ba? Parang disrespectful kasi yun. Kayo, ano po mararamdaman ninyo? Nagsasalita kayo, tapos parang may umaalis na. Tignan nyo, painggan yung sinabi ni SB. Nagpapaalam na, patapos na talaga yan. Hindi pa napag-antay ng konti. Baka may lakad, ikaw naman, no? Kaya Manila, tignan ninyo, piliin ninyo. Bayad na bayad, di ba? kayo kung sino ang karapat-dapat na diba? maging susunod na leader. Baka magkamali na naman kayo, maging matalino na po tayo. Huwag po kayo magbase sa mga bangayan, awayan, or sa mga paggawa na makasiraan. Tignan nyo yung tao. Tignan nyo yung personalidad ng tumatakbong politiko. Kasi yan yung pinaka magandang sign kung karapat dapat ba siya. Tsaka piliin na. Pinagsasabi na ito. Anong yun yung sign? Anong sign? Ina. Natamurat ko. Anong sign? So pagka meron kang gustong iboto na tao, hihingi ka ng sign? Utak talaga yan. Benta mo na, slightly use. Mahal pa value niyan. Anong sign pinagsasabi mo, Rendon? Diyos ko. Nagboboto. Natatangan ako. Nagpayo pa na maging matalino yung mga Manileño tapos hingi ka ng sign. Ay, nako. Yung may puso talaga, hindi yung pag-election lang, nandun lang. Pag may election, andun lang. Di parang sinabi mo na si Sam Bersosa yun. Kapag wala ng eleksyon, wala na, hindi nakikilala. So, kawawa na naman kayo, di ba? Wala po tayong kinakampihan dito. Diyos ko. As much as possible, wag po tayong bias, okay? Gagawin po natin, obserbahan natin ano yung mga ginagawa nila, ano yung mga ginagawa nila bago pa lang mag-file ng COC. Kasi yun talaga sila. Walang alam to. Utak biya. Abangan ng updates. Manila, maging matalino na kayo, ha? Sam is there. How do you feel about that? Good luck. Everybody informed us also. Dumating ako medyo late. Tapos, doon ko lang nalaman dumating yung mga ibang awardees. Kasi when we were given this award, we were not told kung sino pa yung ibang awardees. So, pagpunta namin dito, we thought, yung award lang namin iniisip namin. Actually, galing pa akong Tondo. Very sport of you to initiate shaking hands, di ba? Nasa stage na po kami. And Congratulations. wala namang bad blood sa amin. It's just a gentleman's shake of hands o gesture para pares kami na-awardan. We're on the same stage. So, yeah, nagkamayan lang kami. So, dinamit mo yung idol mo. Having the speech, nakita natin na he went out. Oo nga habang nagsasalita Gaslight din mga reporter, no? Gaslight din. tayo, bigla siyang lumabas. Na-inform lang din ako ngayon lang kasi hindi ko naman napapansin. But wala naman ako masasabi doon. Kung ganun po siya, wala na tayong
magagawa doon. Ganun ba? O eto, panoorin natin. Kung sinasabi ni Rendon nakabastusan yung pagtayo ni Yorme, baka nagmamadali, may lakad. Ano pa to? Ano pa to? Napakalaki na pala ng puta. Bagamat nagawa na natin ng review to, pero pasok natin. Grabe ho almost 18 billion ho ang inutang nila. Linaw nila sa utang ang Manilenyo. Alam nyo, pag kinumpit mo yan, halos 20 years daw yan bago mabayaran. Aabutan pa yan itong mga kabataan na to. 20 years. Hindi lang yun. Hindi pa sila nakontento sa inutang nila. Yeah. Tinenta ho pa nila yung mga ari-arian ng Maynila. Divisoria, Paco Market, mga court, fire station, yung City Colleges of Manila. Halos lahat ng ari-arian para saan? Ilang bilyon ho yan? Saan ginamit? Saan napunta? Ang sinasabi, dinigay daw na ayuda ng pandemya. Kung i-divide mo ho yan, dapat yan hundreds of thousand per tao sa isang Manilenyo. Sa part na to, nagmukhang tanga si SB dito sa totoo lang. Biro mo siya lang ang hindi nakakaalam kung saan napunta. Pinipilit niya na yung 18 billion na sa ayuda lang ginamit. Di ba? Wala naman natanggap Binulag po tayo sa iilang ayuda na kahit kami naman, binigay din namin. Ang dami na bigyan ng ayuda nung pandemya Pero ngayon, na pinalalabas sila, yung 18 billion na inutang, pati yung binentang mga patrimonial asset, lalo na yung Divisoria na dapat kumikita, at pinangako nilang pagagandahin, ipinenta. Hindi sinabi sa taong bayan, tinago. Ngayon, lahat tayo, nagulat na lang. Ngayon, ano lang gagawin natin? Walang-wala na tayong mga property sa Maynila. Bebenta, pati daw yung clock tower. Diba? Para daw hindi maguto, pinagtatakpan nila doon. Pero totoo lang, hindi naman natanggap ng mga yan. Totoo lang po minsan kasi inuuto nila yung parang perspective na hindi pa kayo nabigyan ng ayuda. Doon po napunta yung inutang na 18 billion daw. Puta! Pati mga binentang assets, kalukuhan po yun. Kung may yun, alam niyo po sa buong Pilipinas, Maynila lang. Di ba? Parang niloko daw ni Yorme Isko Moreno yung mga Manilenyo dahil doon sa 18 billion na sa ayuda lang napunta. When all Manilenyos knew na alam natin tayo kung saan napunta yung 18 billion, pinakita ko na yan sa inyo, di ba? Marami akong videos dyan, pati yung pagbenta, hindi Divisoria yung binenta, yung lupa ng Divisoria Mall ang binenta. Kasi nga, unutilized, meaning hindi na napapakinabangan ng Manila City Hall yung lupa na yon, kaya ibinenta. At dumaan yon sa due process. Dumaan yon sa due process. Hindi yan basta nagbenta ka ng gadgets tapos ibubulsa mo na yung Hindi yan ganun. Dito sa part na to, nagmukhang tanga si Sam Bersosa rito. Kasi bukod tanging siya lang ang hindi nakakaalam. Yan ba hindi kabastusan compared dun sa ginawa ni Yorme na umalis? Na hindi pa tapos yung speech mo. Hindi natin alam. Yung one-sided dun Masyadong one-sided si Rendon Labrador dun. Hindi nga tinanong ni Rendon kung bakit umalis agad O ano ba yung dahilan kung bakit umalis. Diba? Baka mamaya may lakad pa. May nagmamadali. Diba? Ano ang bastos dyan, Rendon? Ano ang bastos dyan? Yung pagtayo ni Yorme na hindi mo alam, ikaw mismo, kung hindi mo alam kung ano ang dahilan. O etong sinasabi ni Sam Bersosa na umutang ng 18 billion tapos para sa ayuda lang. Kung para sa ayuda lang, sobra-sobra yun. Dahil hindi pa pandemic, nag-aayuda na si Yorme. Diba? Kailan ba naging pandemic? Kailan ba nag-lockdown? March 20, March 19. December, November pa lang nakakatanggap na kami ng box na yan, ng ayuda na yan. 'Di ba? So sino ang mas bastos? 'Di ba? Sino ang mas walang alam at sino ang nagmumukhang tanga? 'Di ba? Pinipin daw nyo si Yorme kasi wala kayong maisumbat. Ang tanging kaya yung simpleng pagtayo, ginagawa nyo ng issue. Kayo ang gumagawa ng issue. Kasi talagang alam nyo sa sarili nyo na ganun kalakas si Yorme Isko Moreno. Kasi talagang ang ginawa niya, limitless. Limitless ang ginawa niya sa Maynila. Tapos sasabihin mo, maging matalino para maging matalino, tapos kumuha kayo ng sign. Totoo, Rendon.
Pag boboto ka, pag kikilalanin mo yung isang tao, isang politician, hihingi ka ng sign. Para yung sign na makakapagsabi sa'yo na kung iboboto mo o hindi mo iboboto yung isang politiko. Pucha, nasa ng utak mo dun? Di ba? Nasa ng utak mo dun? Di ba dapat magba-background investigation ka? Dapat kilala mo yung tao. Hindi man personally, pero alam mo kung ano yung ginawa niya. Kung ano yung ginawa niya, yung past record niya. Di ba? Kaano? Di ba? Mga kayo, kailangan, minsan iniisip ko, ano mo, yung pati prinsipyo, nabibili na rin kasi ngayon eh. Sa totoo lang, nakakalungkot. Ultimo prinsipyo, kaya nang bilhin pag marami ka ng pera. Desisyon sa buhay, kaya nang bilhin. Kaya nang baliin, kaya nang tapatan ng pera. Ng simpleng ano lang. Pero hindi natin nakikita kung ano talaga yung nagawa ng tao. 'Di ba? Kung meron nga lang ano eh, no? Kung meron nga lang time machine, siguro matatauhan lahat ng mga tangang Pilipino, yung mga tangang bumoboto. Tayo rin naman eh. Tayo rin naman yung nagluluklok ng mga trapong kandidato. Tapos sa bandang uli, magtuturo tayo kung sino may kasalanan. Hindi ba, mga kayon? Ako magsasabi sa inyo. Si Yorme Isko Moreno, karapat-dapat na umuupo. Dahil nung pandemic, ang dami niyang nagawa. Kung saan limited yung resources, kung saan limited yung galaw, limited yung pagkakataon, yung opportunity, pero hindi niya sinara. Hindi niya nilockdown yung mga pagkakataon na yon, yung mga opportunity na yon. Bagkos, lumabas siya doon sa box na yon, sa limitation na yon, at ginawa pa rin niya yung tungkulin niya. How much more kung hindi pandemic, which is next year? Diba? Diba? Does it make sense? Yes, it really makes sense. Kasi kung si Yorme nagawa niyang gawin yon nung pandemic, how much more can he do next year kung saan hindi naman pandemic? Kung ako nga tatanungin, nakakatakot nga yung kayang gawin ni Yorme. Di ba nga, muntik, mamura-mura ko na nga siya dahil sa alam mo yung sa sobrang bilib mo sa tao, napapamura ka na. Putang ina, parang, grabe, di ba? Nagawa mo yun. Di ba? Yung mga imposible na halos akala mo hindi kayang gawin, pero kay Yorme, nagawa niya. 3 building, maraming eskwelahan, para sa mga taga-Tondo, na kami, mga batang Tondo, mga batang Maynila, nung mga panahon ng 80s, 90s, pucha, lahat, di pay-pay eh. Di ba? Wala naman naka-aircon, pangit yung table, pangit yung upuan. Pero yung mga batang, binigyan niya ng mataas na moral eh. Di ba? Walang pantapat. Wala man lang tumapat. Wala man lang umabot sa 1/4 na nagawa ni Yorme sa mga political will ni Yorme. Etong mga nakikita kong kandidato, walang alam to kundi tumulong lang. Walang alam kundi magbigay, maglabas ng sariling pera. Tapos ipantutulong. 'Di ba? Yun na may pinagmamalaki nila eh. Sariling pera ko galing sa sarili kong bulsa. So what? 'Di ba? Masosolve ba yan ng problema sa Maynila? Nang ganun lang? Pucha, pare-parehas naman tayo siguro nakatapos. 'Di ba? Pero alam ko na hindi lang diyan. 'Di ba? Hindi ko sinasabing hindi makakasolve yung pagtulong, pero hindi lang diyan. Hindi lang 'yan ang pwede mong skill. Hindi lang 'yan ang pwede mong leadership skill na tumulong ka, masosolve mo na yung problema sa Pilipinas. Ay, nako. Ay. Nakakabobo. Maraming salamat mga kayon. Abangan nyo ulit ang ating reaction mamaya hapon. Dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Still, God first.